Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Lahat po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, pasalita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagunita kina San Carlos Luanga at mga kasamang martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umuusbong na lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mo ang iyong pinagpupunglaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Milito, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipanamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba kong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo.
Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ko sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira yung iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ng Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasani nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang mapangaralan ka naman niya, sapagkat pinagkakaloban mo siya nakapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat na ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan,
ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo ang iyong isinugo. Inahayag ko rin rito sa lupa ang iyong karangalan, matapos ko na ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakikilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyong ibinigay mula sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam nilang mula sa iyo ang lahat na ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nila ako'y galing sa iyo at naniniwalang silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat na ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ay akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagdiriwang po natin ngayon, ginugita po natin si San Carlos Luanga at mga kasamang mga martir. Ito po ang mga martir ng Africa na kung saan nakipaglaban sa pananampalatayang ibinigay sa kanila ng ating Panginoon at naging matatag at matapat sa kanilang pananampalatayang ipahayag ang mabuting balita. Dala na kailang pagbibigay ng buhay para sa ating Panginoon. Kaya po sila'y naging mga martir. At sa pagpapatuloy po natin at sa pagwawakas na linggong ito ng pagtatapos ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon, mga minamahal na kapatid, tayo po ay pinapalahanan ng ating mga pagbasa kung paano tayo nagiging matapat sa ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Mayroon po ba tayong katapatan na ibinibigay at ibinabahagi at ipinapakita sa araw-araw nating buhay? Kung babalikan po natin ang unang pagbasa, San Pablo, ipinapakita niya at ipinapahayag niya ang katapatan ng kanyang buhay na ibinibigay niya sa ating Panginoon sa pagpapangaral ng mabuting balita. Ibinibigay niya ng lubos ang kanyang buhay upang tayo'y managana at tayo'y palalahanan sa mabuting balitang ibinibigay dapat at tanggapin natin sa ating pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, ito ang dapat nating tandaan sa ating paglalakbay araw-araw. Mayroon tayong bahaging dapat ibahagi na mayroong katapatan na ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Ano man ang ating buhay araw-araw, ano man ito sa ating paningin, ito'y mahalaga at mayroong pagpapahalaga at mayroong halaga upang ibahagi at magkaroon ng buhay at magkaroon ng tunay na katapatan sa ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, paano nga po natin isinasabuhay ang ating ibinigay sa atin? Kung bibigyan po natin ng salita o kahulugan nito na ibinigay sa atin, ito ang misyon. Lahat tayo ay may misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ito'y dapat magbunga ng katapatan at magbunga ng kaluwalhatian at pagpaparangal sa ating Panginoon na siyang pinagmumulan at nagbibigay sa atin ng tunay na bunga para sa ating buhay, paglalakbay at magkaroon ng buhay habang buhay at walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Tumanggap din siya ng misyon. Alam po natin siya'y Diyos na totoo at taong totoo. Tulad natin, isinugo sa sanlibutang ito upang pangalagaan, bigyan ng pangaral at dalhin tayo sa kalangitan
na kung saan kanyang pinuntahan nung nakarang linggo, ipinagdiriwang natin ang kanyang pag-akyat. Binibigyan tayo ng halimbawang tunay ng ating Panginoon Jesus Nazareno na tayo'y dumako sa kanyang pinuntahan, ang langit. Mga minamahal na kapatid, dadalhin tayo ng ating tinanggap na misyon papunta sa kanyang kaharian. Ang pagbabahagi ng kanyang kaharian na ipinagkakaloob din sa atin. Kaya po ang ating ginagawang misyon, ang ginagawang pang-araw-araw nating buhay, ito'y nawa paakyat at patungo doon sa kanyang kaharian, ang ating pupuntahang tunay na tahanan na magpakailanman at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay nagdarasal. Si Jesus ay nagdasal. Ito po'y tinatawag na high priestly prayer ng ating Panginoon, na kung saan ibinibigay ang kanyang pangangalaga, ipinapakita niya ang kanyang pangangalaga sa atin. Nandoon ang kanyang pagkupkup sa atin. At nandoon din yung pagmamahal ng lubos sa atin. Na talabagay, mga minamahal na kapatid, hinahabilin tayo sa ating Ama. Alam po natin siya'y hindi na natin makakasama sa lupa, ngunit ang kanyang spirito, ang kanyang diwa, ang kanyang presensya ay palaging kasakasama natin, na tayo'y pinapalahanan ang kanyang tagubilin, na huwag tayong pabayaan, huwag tayong lubayan, kumbaga, at huwag tayong lumayo para sa kanya. At ito'y mga minamahal na kapatid, sa kanyang pagdalangin, inaangkin tayo, binibilang tayo ng ating Panginoon. Kaya po, paano po natin ito magiging pananariwa sa ating buhay araw-araw? Paano ito makikita sa ating paglalakbay araw-araw? Kung tayo'y pinapangalagaan, kung tayo ay inaangkin, at tayo'y minamahal ng ating Pong Jesus Nazareno, paano po natin ito mabibigyan ng tunay na kahulugan at pagsasabuhay natin araw-araw? Tulad ng ating Panginoong Jesus, siya ay nanalangin. Ano po ang sinabi? Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat na ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Mga minamahal na kapatid, tunay na dinadalangin tayo, inaalala tayo ng ating Panginoon. At ito ang una na dapat nating gagawain at dapat nating isabuhay araw-araw, na kailanman hindi dapat natin itong makalimutan sa ating buhay paglalakbay. Tunay naman ito sa ating buhay paglalakbay na taglay po natin ang buhay panalangin. Dahil sa ating buhay panalangin, nandoon yung pag-aalala, nandoon yung pagkilala, at nandoon atin hinihingi ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya po, sa ating panalangin, tulad na ginawa ni Jesus, sino ang ating idinadalangin? At ano ang ating dinadalangin sa araw-araw? Dahil, mga minamahal na kapatid, tayong lahat ay iisa lamang. Tulad ng Panginoon, binibigyan din tayo ng kapangyarihan. Sa panalangin ito, matamo natin ang kapangyarihan ng Diyos. Mapasa atin ito at magawa natin ang kanyang nais para sa ating buhay pang araw-araw, hindi lang para sa ating sarili, kundi sa pangkalahatan. Dala ang kabutihan at nagbubunga ito ng kabanalan. Mga minamahal na kapatid, tulad ni Jesus, ang ating Pong Jesus Nazareno, pasan-pasan niya ang krus. Sabi po natin kanina, tinanggap ni Jesus at tinanggap natin lahat ang misyon na galing sa Ama. Kaya po si Jesus, ang ating Pong Jesus Nazareno, pasan-pasan ang krus, pagtanggap ng krus. Opo, sa buhay po natin, hindi po kaagad-agad ibibigay sa atin ang kaginhawahan ng Panginoon, kundi bitbitin po natin ang krus na ibinibigay sa atin. Tulad ng ating Pong Jesus Nazareno, pagtanggap sa krus na kanyang dinadala sa balikat araw-araw na nagpapaalala sa atin, ito ang pagsunod natin, ito ang ating dapat tahakin, ito'y magkakaroon ng hantungan ng tunay na pupuntahan natin ang langit at buhay kabanalan sa ating buhay pang araw-araw. At muli, mga minamahal na kapatid, sa ganoong pagkakataon, nasa atin din ang buhay katapatan. Katapatan sa Diyos, huwag nating kakalimutan. Ang pananalangin,
at pagtanggap sa biyaya o krus na ito sa atin ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay, nawa hindi tayo panghinaan ng ating mga loob. Kaya po sa panahon ngayon at taon ngayon, panahon ng Jubileo, tayo po'y binibigyan ng pag-asa. Pag-asa na kung saan lahat tayo naglalakbay, bitbit ang buhay na pag-asa na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Kung tayo'y tumatanggap ng binibigay sa ating pag-asa ng ating Panginoon, nandoon din ang nagbubunga ito ng tunay na katapatan sa ating Panginoon. Nagiging lakas, nagiging buhay, at naging matatatag tayo sa ating paglalakbay araw-araw. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa pasimula ng araw, bago tayo lumisan sa dambanang ito at tayo'y gumawa ng ating pagpapatuloy ng ating misyon, huwag nating kakalimutan ang nais dapat nating gawain. Tayo'y maging buhay at maging kasangkapan ng buhay panalangin sa anumang ating katagpo sa araw na ito sa ating ginagawa, at tayo'y tanggapin natin ang mga ito na may kababaang loob at mayroong katapatan, magdadala sa atin ito sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos at tayong lahat ay iisa. Ibig sabihin, nasa atin ang kabanalan, nasa atin ang kabutihan, at ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, hinulaan ni Kristo ang ating Panginoon ng kanyang mapangligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa. Ang ating pong itutugon, Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa, naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luwalhatiin ka namin sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia.
ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang buko natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Carlos, Duanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Hinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
si Jesus Nazareno, Alleluia. Makalangit na sugo, Alleluia. Ay naglingkod na tunay, Alleluia. Hanggang sa siya'y mamatay, Alleluia. Ang Diyos ay nalugod, Alleluia. Sa kanyang abang lingkod, Alleluia. Si Jesus Nazareno, Alleluia. Hari ng buong mundo, Alleluia. Parangalan ang Ama, Alleluia. Sa dakila niyang gawa, Alleluia. Binuhay niya si Kristo, Alleluia. Ang pag-asa ng tao, Alleluia. Announcement. Mga katibuto, mabibili pa rin po sa ating Parish Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 5, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makisa po tayo. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ang Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pagkikinabang sa paggunita ng mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na magdulot sa kanila ng panindigang magtiis at magbigay din nawa sa amin ng panampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang pagpapaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang makahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imayat dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon,
magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka